Ang advantage din ng pagiging voice talent, siyempre, parang proud ka na marinig yung boses mo yung sa mga TV, sa mga programa, sa radyo. Tapos, lumalakas din yung loob mo, nagkakaroon ka ng mataas na self-confidence. And then, marami ka napapasaya ng mga tao. At marami ka nagiging trabaho dahil napakaraming mga voice-over work. Sa pagiging voice talent kasi hindi lang dubbing ang mundo sa mga voice artists. Pwede din yung radio drama, radio ad, yung mga commercial sa radyo, commercial sa TV, yung mga naririnig yung mga boses. Minsan, pwede kayong magboses sa mga artista, sa mga pelikula. At ngayon, sa mga original content, yung mga animation na bobosesan muna bago ito drawing. Ibig sabihin, original yung boses niyo. Tapos aside from that, may mga computer games na pwedeng gamitin yung mga boses ng mga voice talent. Ang advice ko sa mga aspiring voice artists ay huwag niyong gawing bread and butter ang boses ninyo. Huwag niyong isipin na may pera lang sa boses. Oo, may pera sa boses. Pero kailangan, unahin ninyo ang pagmamahal sa craft o ituring niyo siyang isang sining o art. Dalawa lang ang may bibigay kong words of wisdom sa inyo. Number one, just believe in yourself and then you can do everything. Basta, ganitong kalakaran, ganitong industriya, kailangan malakas ang loob mo at naniniwala ka sa sarili mong kakayahan. Pangalawa, the greatest ability in this world is availability. Meaning, dapat lagi kang available. Kapag tinawag ka, anytime, nandyan ka kasi minsan lang yung opportunity na yan.